Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa khutbah na ito, merong isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ang magiging paksa natin sa khutbah na ito. Tungkol ito sa mga tao na sila ay nagsasala, subalit hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagsasala. May mga tao na binanggit sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kahit sila ay magsasala, pero hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga pagsasala. At naway, ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na yon na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagsasala. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Thalathatun la tujawizu salatuhum azanahum." May tatlong uri ng mga tao, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang kanilang mga sala, ang kanilang mga pagdarasal ay hindi lalagpas sa kanilang mga tainga. Ibig sabihin, nang hindi lalagpas sa kanilang mga tainga, la tuqbalu kabulan kamilan aw la tartafi'a ila Allahi raf'al amali salih. Ibig sabihin, na hindi lalagpas sa kanilang mga tainga, ang kanilang pagsasala ay hindi ito tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap, o di kaya'y ito ay hindi inaakyat kay Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pag-akyat sa mga mabubuting gawain natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi lingid sa kaalaman natin, mga kapatid, na yung mga mabubuting gawain natin ay inaakyat ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya na tuwing Lunes at saka Huwebes, yan yung araw na pinipresent ng mga malaika, ng anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga mabubuting gawain ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Kung kaya't maraming mga tao na sila ay nag-aayuno sa araw ng Lunes at Huwebes dahil doon sa ito ay mga araw na sunnah na tayo ay mag-aayuno dahil sa inaakyat ang mga mabubuting gawain natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na yan. Kaya sabi sa paliwanag na ito, itong tatlong uri ng mga tao na ito, hindi lalagpas sa kanilang mga tainga ang kanilang sala. It means, hindi iakyat sa langit ang kanilang mga sala, at ito hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang uri ng mga tao, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hindi tinatanggap ang kanilang sala ay al-abdul abiqu hatta yarji'. Ang isang alipin na siya ay tumakas sa kanyang amo. Hanggat hindi siya babalik sa kanyang amo, ang kanyang pagsasala ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi lingid sa kaalaman natin, mga kapatid, noong unang panahon ay uso ang mga alipin. At isa sa responsibilidad ng alipin noong panahon na yun, kapag sila'y binili, ay dapat nilang pagserbisyuhan ang kanilang amo o sino mang nakabili sa kanila. Kaya kung sila ay tatakas na wala silang valid reason, lumaya sila doon sa kanilang amo, hanggat hindi sila babalik doon, ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga pagsasala. Pangalawang uri ng mga tao na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagsasala, wamra'atun batat wa jawjuha 'alayha sakhit. Ang isang babae na natulog habang ang kanyang asawa ay may galit sa kanya. Subhanallah. Ito ay ina-address natin sa mga sister natin na may mga asawa, na hanggat kaya natin ay wag natin bigyan ng sama ng loob ang asawa natin, si mister. Kasi kapag nagkaroon ng sama ng loob yung asawa mo at natulog yung babae na yon hanggat sa kinaumagaan, ay kabilang siya sa mga tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sala. Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya, sabi niya, "Iza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kapag ang isang babae ay iniwasan niya ang kama ng kanyang asawa, lumayo siya sa higaan ng kanyang asawa, ay isinusumpa ng anghel ang babae na yun hanggat sa pagsikat ng araw. Dalawa yung maksud ng hadis na ito. Unang-una, ito yung babae na niyaya siya ng kanyang asawa upang gamitin siya ng kanyang asawa at tumanggi siya at nagkaroon ng sama ng loob ang kanyang asawa. Tumanggi siya na walang sapat na dahilan.
Tandaan mo, sister, hanggat sa pagsikat ng araw ay nananatiling nagdudua ang mga malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala upang isumpa ka. Pangalawang maksud ng hadis na ito yung katangian ng babae na tinutuwid siya ng kanyang asawa sa kabutihan upang malayuan niya yung mga kasamaan at nagiging matigas ang kanyang ulo hanggat sa humantong sa samaan ng loob at natulog ang babae na yun na may sama ng loob ang kanyang asawa hanggat sa pagsikat ng araw ay ipinagdudua siya ng anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusumpa siya ng anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung pangalawang uri ng mga tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsasala. Ang isang babae na natulog habang ang kanyang asawa ay may sama ng loob. So kinakailangan kapag may konting alitan sa mag-asawa, lalong-lalo na sa part ng isang babae ay dapat na aregluhin mo yan. Dapat na ayusin mo yan bago kayo matulog. Kasi nananatili yung panunumpa, nananatili yung pagsumpa sa iyo ng malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag hinayaan mong natulog si mister mo na hindi kayo nagkasundo dahil sa pagtutuwid niya sa iyo sa kabutihan o di kaya niyaya ka niya doon sa gawain ng mag-asawa at ikaw ay tumanggi na walang sapat na dahilan, ay nananatili ang anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala upang isumpa ka. Maliban na lang kapag may sapat na dahilan yung babae. Kasi kapag may sapat na dahilan, halimbawa, pag meron siyang dalaw, ay hindi pwede yon. Hindi pwedeng pilitin ng lalaki yon, kundi haram yon. Hindi pwedeng gamitin ni Mr. si Mrs. kapag meron siyang dalaw, kundi yun ay mahuhulog sa haram. So yun ang pangalawang uri ng tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang salam. Pangatlo, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ang isang imam o namumuno sa mga tao na siya ay kinasusuklaman ng kanyang pinamumunuan. Subhanallah. Hindi lang ito tumutukoy sa imam sa masjid kundi pangkalahatan na ito yung katangian ng isang namumuno na siya ay kinasusuklaman, kinamumuhian ng kanyang pinamumunuan. Ibig sabihin sa madaling sabi, hindi siya nagugustuhan ng kanyang pinamumunuan. Kabilang ito sa mga tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsasala. Sabi sa pagpapaliwanag ng maulama natin, man taqaddama linnasi imaman fi salah. Kung sino man daw, yung tao na pinangungunahan niya yung mga tao sa pagdarasal. Ibig sabihin, pinag-iimaman niya yung mga tao sa pagdarasal na kung saan yung mga tao sa kanya wahum lahu karihun, na namumuhi ang mga tao sa kanya. Ibig sabihin, pinipilit niya yung sarili niya bilang imam sa mga tao na kahit alam din niya na namumuhi na yung mga tao sa kanya. Pinipilit pa rin niya mag-imam at alam niya na namumuhi na yung mga tao para sa kanya. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit namumuhi ang mga tao sa kanya? Ay bisababin amrin yata'allaku bidinihi min kazibin aw fisqin aw li'annahu jahilun. Tatlong dahilan kung bakit siya kinamumuhian ng kanyang pinamumunuan o ng kanyang mga jamaa. Unang-una, ito ay may kinalaman sa kanyang relihiyon. Amrin yata'allaku bidinihi. Ibig sabihin, yung pagkamuhi ng mga tao sa kanya, hindi personal, kundi ito ay may kaugnayan sa kanyang relihiyon, katulad ng min kazbin, katulad ng katangian niya na maring yung tao na yun na pinipilit niya ang kanyang sarili upang maging imam sa mga tao ay nasa kanyang katangian na pagiging sinungaling. Hindi personal yun. Maring namumuhian ka ng mga tao kasi nag-iimam ka sa kanila, pero nasa iyo yung katangian na pagiging sinungaling aw fisqin. O di kaya meron siyang mga gawain na imoralidad. Anong halimbawa? Maaring yung nag-iimam na yun ay nagiinom ng alak. Maaring yung nag-iimam na yun ay gumagawa ng zina. Kung kaya't siya ay kinamumuhian ng kanyang mga kasamahan ng kanyang jamaa. So sapat na dahilan para sa kanila yun na kamumuhian kanila. Kaya kung meron kang katangian na ganito, alam mo na namumuhi yung mga tao ay wag mo nang ipilit ang sarili mo. Kasi sapat na dahilan yun. Hindi personal yung galit nila sa'yo, kundi nakikita nila sa'yo na nag-iimam ka sa kanila, pero meron kang mga gawain na immoralidad. Meron kang mga gawain na nililihim at nakikita ng mga tao na gumagawa ka ng mga haram na yun. O di kaya sabi niya, aw li'annahu jahilun. O di kaya
kung kaya't siya'y kinamumuhian ng kanyang pinamumunuan dahil yung tao na yun ay jahil. Ibig sabihin ng jahil, sa mababaw na pagpapakahulugan, ito yung tao na mangmang siya sa kanyang pananampalataya. Maraming mga tao na ganito. Kapag sila'y pumunta sa iba't ibang masajid, hindi na nila inaalam kung sino ang namamahala at kung sino ang nag-iimam at basta-basta na lang siya pupunta sa harapan para pangunahan ng mga tao. Hindi ganun ang adab, ang ugali ng isang taong tunay na imam. Kapag dumayo ka sa isang masjid, wag na wag kang pupunta sa harapan unless kung wala na talaga marunong at hindi ka nila itutulak. Kasi may nakasign na sila ang mag-imam sa masjid na yon. Para hindi ka mapabilang doon sa mga tao na pagpilitan mo ang sarili mo na ikaw ang mag-iimam sa kanila pero nasa iyo pala yung katangian na pagiging jahil. Kulang ka sa sapat na kaalaman sa Islam. Hindi ka dumaan sa tamang pag-aaral kaya nagiging mali-mali ang iyong pag-iimam sa mga tao. Yun yung pangatlong uri ng mga tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsasala. Ang isang taong nag-iimam sa mga tao na siya'y kinamumuhian ng kanyang pinag-iimaman. Sabi ng mga ulama natin, pag wala doon sa tatlong dahilan na yon, para kamuhian mo yung nag-iimam sa'yo ay hindi sapat yon. Hindi nararapat sa isang tao o sa grupo o sa jamaa ng isang community. Amma idza kana sahiba dinin wa sunnah. Kapag yung tao, yung nag-iimam, ay naka-adhere siya sa turo ng Islam at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kanat hadhihi al-karahatu li amrin min umuri dunya. At yung dahilan lang kung kaya't siya'y kinamumuhian ng mga tao ay dahil lang sa mga makamundong bagay. Halimbawa, kaya ka namumuhi sa kanya kasi meron kang inggit. Dahil yung nag-iimam sa iyo ay mas maganda ang kanyang pamumuhay, meron kang kinakainggitan. Pagdating sa mga makamudong bagay ay hindi nararapat magpatinag ang taong nag-iimam. Ibig sabihin, hindi siya pasok doon sa mga tao na yun na hindi tatanggapin ang kanyang sala. Kasi nananatili siyang naka-adhere, nakakonect siya sa turo ng Islam. Ibig sabihin, may sapat na kaalaman sa Islam at tinatangkilik niya ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dahilan lang kung bakit siya kinamumuhian ng mga tao ay mga makamundong bagay pagdating sa mga makamundong bagay na hindi matatanggap ng mga tao. So ito ang pangkalahatan na rulings pagdating sa ganitong gawain. Kapag wala ka namang dahilan, hindi ka naman pasok dito sa tatlong dahilan na ito, ay nararapat sa isang tao na may kaalaman, siya pa rin ang magpapatuloy sa pamamahala o pamumuno sa mga tao na yun, lalo na kung alam niya na wala silang sapat na kaalaman sa pananampalatayang Islam. At bilang panghuli mga kapatid, binanggit din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagsasala, yung mga tao na sila ay umiinom ng alak. Binanggit ito sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay babala sa bawat isa sa atin na nararapat sa isang Muslim na anumang haram na ipinagbabawal sa kanya ng Allah ay dapat niyang layuan. Dahil ito ay haram at magiging invalid ang kanyang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatu 40 sabahan. Sino man anya, sabi ng Rasulullah, ang uminom ng alak ay hindi tatanggapin sa kanya ang kanyang sala sa loob ng 40 umaga. Ibig sabihin 40 days walang tatanggapin sa kanyang sala dahil sa pag-inom niya ng alak. So isa ito sa mga ipinagbabawal sa atin, mga muharrimat, mga haram na ipinagbabawal sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglimang uri ng mga tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sala, ang isang tao na pumunta siya sa mangkukulam o sa manghuhula para magtanong siya doon. Kahit na wala kang balak maniwala sa sasabihin ng mangkukulam o manghuhula, kapag pumunta ka doon at nagtanong ka, 40 araw ay walang tinatanggap sa lahat ng pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Kung sino man sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pumunta sa manghuhula upang siya'y magtanong sa mga bagay-bagay
ay hindi tatanggapin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sala sa loob ng 40 gabi. 40 days na sala niya ay walang tinanggap sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang malaking tanong, ngayon Ustad, alam ko na hindi tinanggap yung 40 days na pagsamba ko, maaari ba akong hindi magsala? Kasi may mga ganun na practical na mga tao eh. Alam ko naman pala na nakagawa ko ng ganitong kasalanan eh. Nakainom na ako ng alak. Pumunta ako sa manghuhula. Ngayon, alam ko na pala na hindi pala tatanggapin yung sala ko. Ang gagawin ko, hindi na lang ako magsasala ng 40 days. Kasi walang essence yung pagsasala ko kung hindi naman tatanggapin sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ulama natin, sa jumhurul ulama, kahit na alam mo na hindi tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala mo, dahil sa mga gawain na ito, ay nararapat ka pa rin magsala ng 5 beses. Bakit? Kasi kahit na hindi tinanggap ni Allah, yung sala mo ay nananatili pa rin sa iyo ang pagiging obligado ng sala. Kasi pag tinanggihan mo na yung 5 beses ng pagsasala, ilalabas ka na niya sa Islam. Hindi ka na Muslim. Kaya kung alam mo na nakagawa ka ng ganitong kasalanan, 40 araw, walang tatanggapin sa pagsasala mo, kinakailangan mo pa rin panatilihin na magsala ka. Kahit na alam mo na walang tatanggapin sa iyong pagsasala. Dahil yung pagiging obligado ng sala sa iyo bilang isang Muslim, ito ay mananatili sa iyo. Kaya't damihan mo rin ng paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magsala ka ng magsala, magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ihingi mo ng kapatawaran ang kasalanan na nagawa mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At paglipas ng 40 araw, tatanggapin na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagsasala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong binanggit natin na ito, na 5 uri ng mga tao na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga sala. Hindi lang ito basta maliit na kasalanan na magagawa ng isang tao, kundi malaking kasalanan to na magagawa natin. Kung kaya't nandito tayo na tinatalakay natin ang mga ganitong paksa upang malayuan natin, magkaroon tayo ng pag-iingat sa sarili natin na hindi natin magagawa itong mga bagay na ito. Lalong-lalo na yung pag-inom ng alak. Kasi masama. Sa Quran binanggit yung alak na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pang dahilan sa isang tao para gawin mo yung ipinagbabawal na sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kalapastangan yung kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na sa Quran yan eh. Sa hadis yan eh. Na ipinagbabawal sa isang Muslim ang pag-inom ng alak. Ngayon, kapag ginawa mo pa yon na alam mo na haram, doble-doble ang pananagutan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Layuan natin yon. Ganon din ang pagpupunta natin o pagtatanong natin sa manghuhula. Kasi nauhulog sa shirk yun. Iwasan natin yung mga gunong gawain. Kasi lagi natin itanim sa puso natin na anumang mangyari sa buhay natin dito sa mundo, ito ay kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nanakawan ka na anumang kayamanan, nawalan ka, wag na pumunta sa manghuhula. Ipaubaya mo kay Allah subhanahu wa ta'ala yun. Kasi hindi mangyayari yung anumang naganap sa buhay natin kung walang kapahintulutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tinatawag na tawakkul. Naniniwala tayo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagkakatiwala natin ang sarili natin, ang kayamanan natin, ang pamilya natin. Lahat ng anumang meron tayo dito sa mundo ay pinagkatiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat first and foremost, lahat ng mga yun ay nanggaling sa Kanya. Siyang nagkalob sa atin, kaya wala tayong dahilan para hindi natin ipagkatiwala ang sarili natin o anumang mga kaganapan, pangyayari sa buhay natin, nararapat na unang-unang alalahanin natin ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya rin ang unang-unang lalapitan natin sa anumang pinagdaraanan natin sa buhay sapagkat siya ang higit na nakababatid sa anumang pinagdaraanan natin sa buhay. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga uri ng mga tao na ito na kung saan hindi tinatanggap sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga pagsasala dahil sa paglabag nila, pagsuway nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, paggawa nila sa mga bagay na kasuklam-suklam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na meron silang tawakkul sa kanilang mga puso, umaasa at nagtitiwala, nagiging tapat sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.